So, sino handa magkakinig na salita ng Panginoon? Hallelujah. Bukas na po ba ang puso? Wala na bang bara? Pag may bara, mahirap pong makapasok ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So, magsisimula ako sa, siguro nakita niyo naman po ito. Iniram ko lang po ito kasi hindi ako nakapag-ready ng ano eh. Anong tawag po dito? Yoyo. Laruan po ba to? Ayun. Akala ko hindi niyo po alam po laro. So, ito po. Sino marunong po maglaro nito? Sinong hindi? Sinong hindi? Ang hindi marunong maglaro? Halika dito, Ate Chris na. Come na. Halika na. Yung hindi marunong ka? Marunong ka maglaro? Sige nga. Laruin mo nga. Sige, go. Laruin mo nga. Makita natin kung paano maglaro ang marunong. Marunong talaga. Marunong ba hindi? Marunong ka hindi? Palitod naman daw eh. Ayan. Asa na ba? Kapag hindi ito maayos, ibig sabihin hindi marunong si Boy. Tama po, Boy? Go po, Boy. Meron po. So, we consider it as hindi siya talagang marunong. Medyo ano siya, medyo parang may alam naman pero hindi talaga ganun ka-pure yung ano, ka-full yung pagkarunong niya. Salamat Boy, salamat sa ano sa pag-ano mo dito. And sino marunong? At iningay. Iniimbitahan kita dito sa unahan. Laruin mo nga po ito. At ipakita natin sa kanila kung ano paano maglaro ang isang marunong. Ayan! Ano napansin niyo? Oh, may exhibition pa! Hallelujah! May pasobra na po yun. On the spot po yun ha. Wala kasi ako na example kanina. So, ayan. Napansin niyo yung hindi marunong sa marunong? Ano yung pagkakaiba? Ano pagkakaiba po ng laro ng marunong? Yung sa marunong, yung kay Ate Ningay, maayos ba yung pagkaano niya? Dire-diretso ba? Lumayo, then bumalik ulit, dire-diretso naman. Yung kay Buboy, hindi, medyo nabuhol yung tali, di ba po? Nabuhol yung tali niya, na-impis. Ako marunong siya. Hindi ako kaliwet. Wala ko. Maglaro na lang po tayo. Hallelujah. So ngayon, di ba nakatali po dito? Kapag ito hinawakan ko lang, pero hindi siya nakatali. Ano kayang possibility na mangyari? Halimbawa, hinawakan ko lang yan. Kanina, nilagay ko siya, itinali ko talaga siya. Hindi komportable. Ano pa po? Hindi mo makukuha. Hindi ko makukuha. Hindi mo siya mas-stop. Pero no control siya, wala kasi control. Then, ano pa po? Anong possibility na mangyari sa kanya? Between these? Mabitawan. Mabibitawan. Yan. Mabibitawan. Di ba wala talagang control? Kaya ngayon, ang pag-uusapan po natin is bind in His Word. Hallelujah. Pakiulit nga po, bind in His Word. Bind in His Word. Ayun. Bakit napakahalaga sa atin ng we need to bind in God's Word? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya kung mapapansin natin kasi kanina, inilagay natin dito, kasi ang alam ko si Tadi ito, may design pa na po. So, parang inilagay natin sa ating daliri, parang nakatali talaga siya. And kahit bitaw, kahit nakabuka yung palad, ang palad, okay siya, hindi siya mabibitawan. Pero kapag hindi siya nakatali o hindi siya nakapasok sa daliri, wala kang control. Pwedeng magpawisan ng kamay mo, pwedeng mamaya niyan ma-out of ano ka, di mabibitawan mo din. Hindi mo na siya mahahawakan. And tuloy-tuloy ang bagsak niya. At hindi na natin siya
malalaro. So, uulit at uulit tayo. Kaya ngayon, ulitin ko ulit, ang ating pag-aaralan po ay Find in His Word. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ganda talaga ng yoyo natin. Praise God. So, why we need to bind our lives to God's Word? Bakit napakahalaga na itali natin ang ating sarili, ang ating buhay sa salita ng Panginoon? Sabi dito, nakatakda sa tao ang dumanas ng paghihirap, ngunit hindi po para pahirapan tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na nakatakda po sa ating mga tao ang dumanas ng paghihirap? Parang ayaw niya. parang may pakiramdam ako na parang, Lord, ayaw namin na dumanas sa ganito. Hindi po. Nakatakda po sa atin, sa ating mga tao, na makaranas ng paghihirap. Dumanas sa matinding paghihirap. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Yesus, ano pong naranasan niya? Pinahirapan siya. Grabe yung pagtitiis ng Panginoong Yesus. So, syempre, ang sumusunod sa Panginoong Yesus, mararanasan din ko anong naranasan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi dito, ulitin ko po, nakatakda sa tao ang dumanas ng paghihirap. Ngunit, hindi po para pahirapan tayo. Naniwala po ba kayo doon? Hindi para pahirapan tayo. Though naranasan natin ang paghihirap, hallelujah, thank you Jesus. Though nararanasan natin ang paghihirap, pero hindi ito dahilan para pahirapan tayo. Amen. Hindi ito dahilan ng Diyos para pahirapan tayo. Anong dahilan ng Panginoon? Kundi upang subukin po tayo. Handa po ba kayo subukin ng Panginoon? Tumatawa si Ate Marley. Subok na, Sister Jonah. Pero sabi dito, ang lahat ng mga dinaranas daw po natin, hindi hinayaan ng Lord na maranasan natin para pahirapan tayo, kundi subukin tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka. Baka kasi nagtataka ba ang katabi mo, or baka ikaw mismo, nagtataka ka, Lord, bakit nahihirapan ako? Lord, bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako? Lord, hanggang ngayon hindi pa ako nakakalis sa sitwasyon kong ito. Huwag ka nang magtaka, kasi itinakda po sa tao ang maghirap, magtiis, dumaan sa proseso, dumaan sa lahat ng mga pagsubok, itinakda po yan ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi sabi po dito, lahat tayo ay makakaranas ng pagsubok. Walang sino man na tao ang hindi nakaranas ng mga pagsubok. Sabi dito, tandaan natin na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Meron ka bang pagsubok dito, may mga pagsubok? May mga pinagdaraanan po ngayon. Hallelujah! Parang may mga talagang okay lang po yun na may umaamin talaga. Mas maganda, mas gusto ng Panginoon na umaamin. So lahat naman tayo may pagsubok. At tandaan po natin na ang pagsubok na meron tayo, hindi yan ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya. Amen. Hallelujah. Ate Merly, kung ang anak mo ay, sabihin na natin, ilang taon po yung bunso niyo po? 8 years old. 8 years old ang anak niyo po. Tapos, sa tingin mo kaya, bibigyan mo siya ng isang sakong semento para buhatin? Bakit? Hindi niya kaya. Sobrang mabigat, hindi niya kaya. For 8 years old, hindi kayang buhatin ng isang 8 years old at isang semento. Ganon din po ang Panginoon. Ganon din ang ating amang nasa langit. Hindi ka bibigyan ng ating amang nasa langit ng isang pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung may pinagdaraanan ka man ngayon, alam ng Panginoon kaya mo yun. Kaya sabihin mo, kakayanin ko to. Kakayanin ko to. Sige po, sabihin mo, kakayanin ko to. Kakayanin ko to. Ayun. Dahil alam ng Panginoon na kaya mo. Hindi yan sa'yo ibibigay ng Lord kung alam niya na hindi mo kaya. Ayaw ng Panginoon na nahihirapan tayo, tandaan po natin yan. Ayaw ng Panginoon. We are not designed to carry burden. Hindi tayo idinisenyo ng Panginoon, nilikha ng Diyos para magbuhat ng mga bagay na mabibigat. Kasi ang mga burdens na yan, para yan sa Panginoon. Kung isusurrender natin lahat ng iyan sa Panginoon, siya ang bubuhat yan, hindi tayo. Kaya wag mo nang buhatin ng hindi mo naman kayang buhatin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ano pa po sabi dito? Ibig sabihin, ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, kapatid, hinahayaan niya ng Diyos dahil alam niyang malalagpasan mo. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So,
Why we need to bind to the Word of God? Bakit kailangan nating itali ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating buong pagkatao, ang ating isipan, ang ating puso sa salita ng Panginoon? Magsipagbukas po tayo sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 9, verse 7 to 9. So, sino may mga dalang Biblia po? Amen. Hallelujah, praise God. Sino po? Amen. Hallelujah. So, buksan po natin ating ang Biblia sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 7 to 9. So, hayaan niyo pong basahin ko ito para sa inyo. Sabi po dito, mula sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 7 to 9. Okay, simulan ko po sa verse 6. Ito'y dapat ninyo ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang kapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. So, pagpalain po ang salita ng Panginoon, manandali po tayo nakapikit at manalangin po tayo sa oras nito. Lord, salamat po Panginoon sa hapong ito, Panginoon Lord God. Salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy mo hinayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon Lord God, na patuloy ito, Lord God, magkaroon ng rema at impact, Panginoon, sa bawat nakapakikinig, Panginoon Lord God. At patuloy, Panginoon, dalangin namin, Lord God, buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, pang patuloy na maunawaan, Panginoon Lord God, ang salita mo ngayon sa hapong ito, Panginoon Lord God. Lord, patuloy po namin, Panginoon Lord God, na inaaming, Panginoon Lord God, wala po kami, Panginoong alam. Hindi namin kayang maunawaan, Panginoon, salita mo, Panginoon. Ngunit, Lord God, kapag ang iyong Espiritu, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na hinahayaan mong manahan sa aming, Panginoon, Lord God, ito'y aming mauunawaan, Panginoon, Lord God. Kaya sa oras nito, Lord God, we allow your Spirit, Panginoon, na patuloy, Lord God, na maranasan namin, Panginoon, Lord God, ang pagkilos, Panginoon, Lord God, patuloy namin taglayin, Panginoon, ang karunungan buhat sa iyo upang maunawaan namin ng gusto, Panginoon, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. Dahil alam po namin na yung mga salita ay tunay nga, Panginoon, na mahiwaga, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa pamagitan, Panginoon, Lord God, ng iyong banal na Espiritu, ay patuloy na mahayag, Panginoon, ang katotohanan patungkol sa salita mo po, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon, Lord God. Tinig mo siyang marinig at hindi ang tinig ng tao, Panginoon. Lord God, ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan, maitas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Sabi ko kanina, ang ating pag-aaralan is find in His Word. Mula sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 7, verse 6 to 9, sabi dito, patungkol po ito sa ginto na kung saan, bagamat daw po nasisira, pinapadaan pa rin sa apoy. Para po para malaman kung talagang dalisay. Di ba po ang ginto, kahit nasabihin na natin, kahit saan natin yan makikita, puno ng tawag ng kalawa, o kung anong mga dumi dyan, kapag pinadaan yan sa apoy, mawawala yan, di ba? Makikita yung talagang yung talagang kinang ng isang ginto. Kahit fake yan, makikita kung fake ba o totoo yan na ginto na yan kapag pinaraan sa apoy. So sabi dito, hinalin tulad ang ating pananampalataya daw po sa isang ginto. Na kung saan, ang ginto, pinararaan sa matinding apoy, sa pinadadaan sa apoy, na kung saan katulad din po ng ating pananampalataya. So hindi naman ng ating pananampalataya na higit pa mahalaga kaysa sa ginto. So, bakit kailangan natin po na maitali ang ating buhay sa salita ng Panginoon? Sabi po dito, dahil po, mula mismo sa salita po na ating binasa kanina, dahil po merong pagsubok. Kailangan nating itali ang ating buhay sa salita ng Panginoon, dahil po maraming mga pagsubok na kakaharapin tayo. Sabi ko kanina, itinakda po tayo sa matinding paghihirap. Kaya kailangan natin makakapit sa salita ng Panginoon. Kailangan natin itali ang ating buhay sa salita ng Panginoon. Upang patuloy po tayo na malaman ng Panginoon kung gaano tayo katatag, gaano yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi doon mo masusubok, doon po makikita kung gaano tayo nananampalataya sa Panginoon, gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi tayo ipaparaan ng Panginoon sa apoy, hindi tayo ipaparaan ng Panginoon sa mga pagsubok, hindi hayaan ipapahintulot ng Panginoon na idaan tayo sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. Hindi po na masusubok ang ating pananampalataya. For example po, sa ating lakarin as a Christian, as a lingkod ng Panginoon,
Di ba po, kung kailan tayo nagsimulang kumilala sa Panginoon, marami ng pagsubok. Doon mo napansin na, marami nang kumukontra sa'yo. Doon mo mas nakikita, mas lumilinaw yung mga pagsubok na nararanasan mo. Unlike nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, nung hindi ka nagdesisyon na kumilala sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon, hindi mo masyado nakikita yung mga pagsubok. Pero nung nagsimula ka sumunod sa Panginoon, nagsimula ka na sundin yung utos ng Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo, doon mo na nakita, mas naging malinaw na ang yung mata mo spiritual sa mga pagsubok na dinaranas mo. So bakit mas nakikita natin mula nung kung kailan na alam niyo po ba kung kailan na naging Kristiyano ka na, doon na mas nakita mo na parang ang daming pagsubok. Pero ang totoo po, kahit kung hindi pa tayo Kristiyano, may mga pagsubok na po. Naniniwala po ba kayo doon? Nung hindi pa tayo Kristiyano, may mga pagsubok na po. Hindi lang sa atin alintana, kasi alam niyo po ba, mas nakapokus tayo sa mga ginagawa natin, makamundong gawain. Pero nung nakapokus na tayo sa mga makalangit na gawain, yung mga patungkol sa Panginoon, yung nagdesisyon na tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon, mas luminaw yung pagkakakipa, yung mata natin spiritual, para mas makita natin yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Kasi doon makikita kung kahit nakikita mo kung gaano ka nakahirap, magpapatuloy ka pa ba? Doon ititest yung pananampalataya mo na kahit gaano na, alam mo yun, yung paulit-ulit na pagkakamali, paulit-ulit na sitwasyon sa buhay mo na parang akala mo parang hindi ka na makaalis, hindi ka na maka-aplas. Kasi nga, doon ititest ng Panginoon kung gaano ba katatag yung faith mo sa Kanya. Gaano ba katatag yung pag-ibig mo sa Kanya. Kasi tandaan natin, sa isang mag-asawa, nandito naman tayo sa mag-asawa, sa isang mag-asawa, hindi masusubok po ang inyong samahan kung hindi kayo ipaparaan ng Panginoon sa pagsubok na susubukin talaga ang pagmamahalan ninyo. Amen. Tama po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Bakit may tumatawa? Nandito naman kasi tayo sa may asawa eh. Sa isang mag-asawa o sa isang magkarelasyon, ang pangit naman kung walang away, di ba po? Yes. Parang walang thrill. Yes. Pero alam niyo po ba, maganda din na walang away. Pero hindi masusubok ang iyong samahan kung walang negatibo na mangyayari sa buhay ninyo, sa samahan ninyo. Kung walang pumapagitna na problema sa inyo, hindi yan masusubok. Kasi diyan mo makikita kung talaga bang mahal ako nito ni Mrs., talagang mahal ako ni Mr. Kung halimbawa man makita ako dito na may kasama akong babae, hiwalayan ba talaga ako nito o ipaglalaban nito ang samahan namin. Kasi minsan, isang pagkakamali lang, lahat ng mga mabubuting gawa na kakalimutan na natin. Aminin man natin na hindi, tama po ba? Sa isang pagkakamali lang na nagawa ng isang tao, lahat ng mabubuting gawa natin nakakalimutan na. Kaya ano nangyayari? Nag-aaway-away, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng galit sa isa't isa, nagkakaroon ng hinanakit. Kasi minsan, ipaparaan tayo ng Panginoon sa isang, alam mo yun, ako sa totoo lang, dito mga nakaraan, personal testimony ko po, noong una pala ako sa ministeryo po, yung nag-umpisa pa lang ako, yung worship team pa lang ako, nasa San Vicente pa po ako, alam niyo po yun na isa sa kinatatakutan ko yung mangyari yung ayaw ko. At alam ko naman lahat dito, may mga kinakatakutan ng mga bagay na ayaw mangyari sa buhay nila. Yung kinatatakutan ko yun na mangyari, alam niyo po ba nangyari sa buhay ko? And nakaka-drain ng utak. Kasi yung sabi ko, Lord, ayoko mangyari ito, Lord. Yung ini-preserve ko ang sarili ko, na sabi ko, Lord, hindi ayoko mangyari ito sa aking buhay, ayoko maranasan to, kasi sabi ko, alam ko ang experience ng ganito kapag naranasan ko ang mga bagay na ganito. And yet, sabi ko, Lord, bakit nangyari? Bakit, Lord, sabi ko, bakit nandito ako? And doon, nag-ask talaga ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, bakit pinaraan mo ako dito? Nagtanong talaga ako kay Lord, sabi ko, Lord, bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon? Ang daming tanong, sabi ko, pero alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, anak, kasi hindi ko masusubok kung gaano katatag ang pananampalataya mo sa akin.
Hindi ko masusubok kung gaano katotoo ang pangako mo sa akin kung hindi kita ipaparaan sa mga bagay na ayaw mo mangyari sa iyo. Kaya kung may mga katulad sa akin, kung may mga nangyayari sa inyo ngayon na hindi mo naman hinihiling sa Panginoon na mangyari sa iyo, kundi pinapanalangin mo sa Panginoon na, Lord, wag itong mangyari sa akin. Pero pinangyari ng Panginoon, pinahintulot ng Lord, kapatid, sabihin ko po sa inyo, take that process. Amen. Take that moment. Hallelujah. Kasi dumaan ako dyan, sa totoo lang, actually, nung sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung bakit ito yung binigay mo. Sabi ko siguro, personal experience ko talaga. Pero sabi ko, alam ko may kakausapin ng Panginoon dito. Kasi may mga bagay sa atin na kung saan ayaw natin mangyari sa buhay natin. Pero nagtataka tayo, bakit ito yung palaging nangyayari? Tama po ba? Ito yung mga nakikita natin na bakit ito yung mga nangyayari. Lord, ayaw ko naman ito. Lord, ayaw ko naman na mag-short kami financial, pero bakit mas lalong nag-short kami, Lord? Lord, ayaw ko naman, Lord, na hindi kami magkaisa. Ayaw ko na magkaaway kami ng mga pamilya ko, pero bakit ito ang nangyayari, Lord? Kasi nga, sabi ng Panginoon, katulad ng sinabi sa akin ng Panginoon, tinetest niya ang pananampalataya. Amen. Katulad ng ating pinag-aaralan po dito, bakit kailangan natin panghawakan, bakit kailangan natin itali ang ating buhay sa salita ng Panginoon? Kasi nga po may mga pagsubok. At ang pagsubok nito ang siyang magiging daan. Kung hindi tayo nakatali sa salita ng Panginoon, ang mga pagsubok nito ang siyang magiging daan upang bumitaw tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, find in His Word. Kailangan nating itali ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating pagkatao sa salita ng Panginoon. Upang anuman ang pagsubok, yung pagsubok na itinakda ng Diyos sa atin na mahirapan tayo, magtiis tayo, katulad na kung paano siya, ano yung naranasan niya, malalagpasan natin yon. Kasi nga nakatali tayo sa salita ng Panginoon. And alam niyo po ba kung ano pang tinetest? Ano pang tinetest sa atin? Hindi lang ating pananampalataya. Ang tinetest sa atin ang connection natin sa Panginoon. Amen. Kasi minsan, dito lang nawala na bukas, para na di na masimba. Kapatid, kumusta ang connection mo sa Panginoon? Minsan nag-away lang ng si Mr. ng si Mrs. Di na masimba. Di na ma-attend sa gawain. Yun, nawala lang ang chinelas, di na masimba. Ito, madalas ko naririnig sa ibang mga youth. Pasintabi sa mga youth. Madalas ko maririnig, bakit di ka nag-church? Para suluton, basa pa. Nag-ano ka buong linggo, ay dili nagmara. Hallelujah! Ang lahat ng pagsubok na pagdaraanan po natin, tinetest po nito, hindi lang ating pananampalataya sa Diyos, kundi ang ating koneksyon sa Panginoon. Amen. Na magpapatuloy pa ba tayo sa kabila ng mga pinagdaraanan natin? Ito pa, di ba po sa tuwing, ito, alam ko, experience ito ng lahat. Every time na may gawain para sa Panginoon, ito na mawawara na, hain ang supray, hain ang sapatos ko, mahain ang medyas. Hindi niyo ba alam na minsan pinahihintulot yan ng Panginoon? Kasi sabi po ba sa salita ng Panginoon, bago ka maghandog, iwanan mo muna ang iyong ihahandog at pakipagbati ka muna. So ano magiging resulta kapag nairita ka? Lalo na bago ka pumunta sa gawain, di ba nairita ka na, di ba magagalit ka? Kaya minsan, makikita natin, may mga dumarating dito, may mga nakikita tayo, nakakasalubong tayo papunta dito. Hindi lang lupay-pay, kundi murusot. Hindi mo na madrawing ang mukha. Hi, sister! Hi. Kulang na lang bagang, sige na ulit na lang, kasi makadamay ka pa sa amon. Kung hindi lang tayo tinuruan ng pagmamahal talaga, kung hindi lang ang ating purpose loving God, loving people, ay nako, ewan ko nga po sa ating mga pag-uugali talaga. Hallelujah. Kaya, ang mga pagsubok po, wag na kayo magtaka. Kasi tinetest ng Panginoon, hindi lang ang faith natin, kundi ang connection natin sa Kanya. Kung nakaugtong pa ba tayo, kung nakaugnay pa ba tayo sa Panginoon, na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, mga pagsubok natin, sa kabila ng mga nararanasan natin na pwedeng maging daan upang putulin ang ugnayan natin sa Panginoon, mananatili pa ba ang connection natin sa Panginoon? Tinetest lang ng Lord ang connection natin. Tinetest lang ng Panginoon kung gaano ba katibay yung connection natin sa Kanya.
Baka kasi konting correction lang dyan, konting pitik lang dyan, putol na. Tawag dito, konting kurot lang dyan, putol na agad yung connection natin sa Panginoon. Nasaktan lang kay kinorek ni Pastor, para na, dili na nag-attend. Amen? Amen. Hallelujah! So kaya huwag kayong magtaka kung may pagsubok kayo. Yes. Huwag kayong magtaka kung yung pinagdaraanan nyo, hindi ko man yan alam, hindi ko man nababatid, pero isa lang alam ko, alam yan ng Panginoon. Amen. At alam ng Panginoon na malalagpasan nyo yan. At huwag kayong magtaka kung bakit nandiyan kayo. Katulad ako talaga, personally, nagtaka talaga ako, nag-question ako. Kasi syempre, hindi natin alam yung plano talaga ng Panginoon. Pero syempre, si Lord na nakakaalam ng plano niya sa buhay natin. Kaya huwag tayong magtaka kung pinadadaan tayo ng Panginoon kasi may purpose yan. Sabi ko nga nung nakaraan, nung naranasan ko yung bagay na ayaw ko talagang maranasan. Sabi ko, Lord, tunay nga na, may pinost ako dito sa FB nung meron pa ako, in-install ko kasi po yung FB ko. Nung nag-ano pa ako sa FB, updated pa ako sa FB, may pinost ako na sabi ko, kung ano yung pinatatakutan mong ayaw mo mangyari sa'yo, papangyarihin niya ng Panginoon. Kaya kung ayaw mong pangyarihin sa'yo ng Panginoon, sige lang sabihin mo sa Lord, Lord, sige po, pangyarihin mo na lang po. Hallelujah. Just allow na lang si God na gawin yan sa'yo. Pero syempre, ipag-pray natin, Lord, samahan mo. Kasi hindi naman natin kaya yan. Tama po ba? Yes. So yun, kung ano yung kinatatakutan natin na ayaw natin mangyari sa atin, ipaparaan ka dyan ng Lord. Kasi dyan susubukin ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang connection mo sa Panginoon, kung talaga bang matibay. Kung talaga bang katulad ng isang bato, hindi talaga magigiba, hindi talaga mawawasak. Tama po ba? Ano pa? Ano pang tinetest sa atin? Yung character natin. Una kanina, yung faith. Ano yung tinetest sa atin? Faith, connection, and character. Yun yung tinetest sa atin ng Panginoon. Bakit pinapadaan tayo sa apoy? Kasi marami tayong mga pagsubok eh. Yung apoy na sinasabi dito po sa ating pinag-aaralan, ito po yung mga pagsubok na ito. May iba't ibang apoy tayo na dinadaanan. Tama po ba? May mga apoy na medyo okay lang, init, nakakaya pa naman. Tama po ba? May mga apoy naman na talaga namang hindi na kaya na, Lord, abo ko na, Lord. Alam mo yun, na parang nag-jump na, Lord, abo ko na. Meron namang apoy na, maano ka lang, mailag ka lang, gano'n ka lang. Meron namang apoy na, chill lang, kayang-kaya, lakad. Pero yung apoy na talagang, Lord, abo ko na, Lord, abo ko na. Alam ko may mga kapatid tayo dito na minsan nasa ganong sitwasyon. Na minsan, hinihiling na natin sa Lord, please, alisin mo na ako dito, ayoko na, pero, alam niyo po ba, hindi ka dyan aalisin ng Panginoon. Hallelujah. Hanggat hindi nakikita ang kinang mo, tandaan mo, we are the light of the world. Amen. Paano makikita ang ilaw na meron sa'yo kung hindi aalisin ng Panginoon lahat ng kalawang sa puso mo? Lahat ng kalawang sa pagkatao mo. Kaya sabi dito, tinetest ng Lord ang character mo. Kaya huwag kang magtaka kung kanina lang okay ka, tapos maya-maya may narinig kang salita mula sa kapatid mo, sa Panginoon, na bad mood ka na agad. Tinetest lang ng Lord ang character mo. Tapos hindi ka na nagsimba, ako ko na dito kay dili man kami okay sa dini di man ako sa diing yung papansin. Tinetest ng Lord ang character mo. Kung magalit ka man ba o kung halimbawa nagalit ka man, nainis ka man, magpapatuloy ka pa ba sa Panginoon? Tinetest ng Lord ang character mo. Hallelujah. Ang tanong, magpapatest ka ba? Amen. Hallelujah, isa lang po ang sumagot. Amen. Will you take that process? Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba, sabi sa Panginoon, madali sa Panginoon ang pagpalain tayo. Yes. Madali sa Panginoon pagsabi ni Pastor Reggie, madali sa Panginoon ang pagpalain tayo. Pero ang pasunurin tayo, ang hirap. Bakit? Kasi prone tayo sa pagsuway. Prone tayo sa pagiging matigas ang ulo natin. Minsan hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya, isa sa tinatest sa atin dito ng Panginoon ay ang character natin. Hindi lang ang faith mo, hindi lang ang connection mo, kundi ang character mo towards God. Ang character mo sa harapan ng Panginoon, tinetest yan ng Panginoon.
kapag nagdaraan ka ng pagsubok, tinetest yan ng Panginoon ng karakter mo. Magpapatuloy ka pa ba sa Kanya? O halimbawa, mamahalin mo pa ba ang kapatid mo kahit na nag-away kayo? Tandaan natin, sabi ng salita ng Panginoon, love your enemy. Sino ang sasabihin na madali para sa kanyang mahalin ng kaaway? Hallelujah, biyaya. Well, sa biyaya po ng Panginoon, mahirap mahalin ang taong di naman kamahal-mahal. Tama po ba? Pero ang tanongin natin ang sarili natin, kamahal-mahal ba ako? Hallelujah, Lord. Sige nga po, tanongin mo nga po ang sarili mo. Tanongin natin ngayon ang sarili natin, kamahal-mahal ba ako? Hallelujah! Actually po, hindi naman tayo kamahal-mahal. Balot tayo ng mga pagkakasala, balot tayo ng kasalanan. Hallelujah. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Anong ginawa ng Ama sa krus ng Kalbaryo? He gave His only begotten Son. Amen. Hindi man tayo kamahal-mahal, pero ang Lord minahal niya tayo. Kaya kung hindi man kamahal-mahal ang katabi mo, mahalin mo yan. Parang awa mo na, mahalin mo yan. Dahil lahat tayo, hindi po tayo kamahal-mahal. Pero minahal tayo ng Panginoon, kaya deserve ng ating kapwa na mahalin din natin siya kahit hindi siya kamahal-mahal. Pakitingnan nga po ang katabi. Kamahal-mahal po ba? Hallelujah! Yes! Buti na lang minahal tayo ng Panginoon dahil natuto na tayo magmahal. Tama po ba? Praise God! Salamat sa Panginoon. Papalatin ng Panginoon! Hallelujah! Thank you, Lord! So yun, character po ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Tinetest ng Lord kapag may mga pagsubok tayo. Ito pa, for example, kapag sa mga biyaya, di ba may mga dinidesire tayo sa Panginoon? Na Lord, gusto ko magkaroon ng ganito. Sino may mga dinidesire? Gusto ko magkaroon ng bahay, sariling bahay, gusto ko magkaroon ng ganitong gamit, gusto ko magkaroon ng ref, gusto ko magkaroon ng flat screen na TV, gusto ko magkaroon ng electric fan, ano pa. Gusto ko magkaroon ng lupa. Lord, gusto ko makabili ng lupa. Pero, at the end of the day, kanino nangyari? Sa kapitbahay. Ano sa tingin niyo ang mararamdaman niyo po kaya? Disappointed. Kasi, di ba, ikaw yung eager ka na, Lord, dahil nagtitiwala po ako sa'yo, ikaw, you are the God who will supply my needs. My needs, ha? Who will supply my needs, Lord. Kaya naniniwala ko, ipoprovide mo ako ng pagkain ngayon kasi nagugutom na po ako, Lord. Tapos maya-maya, may nag-abot ng foodpanda sa kapitbahay ngayon. Akala mo sa ito. Ano kaya mararamdaman mo? May inggit ka. Yun. Bago ibigay sa'yo ng Panginoon ang dinidesire mo, titingnan niya muna, i-check niya muna, ano ba ang karakter mo towards sa harapan niya. Kasi minsan, yung sabi nga ni Sister Lea Joy kanina, minsan, kapag nakikita natin yung mga bagay na meron ng iba, tapos tayo meron, minsan nagkakaroon talaga tayo ng inggit. Yes. Kasi ikaw nagpipray na Lord, magkaroon ako ng ganito, pero bakit siya yung meron? Kasi tinitingnan ng Lord ang karakter mo. Kung pasasalamatan mo ba siya na, Lord, salamat kayo, hinatagan mo siya yung pinagpipray ko sa inda mo hinatag, salamat Lord. Grinant po ang prayer ko, pero sa inda, salamat ko, pero naniniwala ako Lord na ikaw ang maghahatag sa in-pray ko sa imo. Yun ang hinahanap na Lord na character. Kasi minsan sa aton, kapag nakita ta ang mga bagay na pinagpipray ta, tapos na, ito, nakamtansan kapatid naton, nakamtansan kapitbahay naton, minsan ito na, sinda na naman. Ako'y na naman sinda yung igwa. Ako'y na nagsusadyos, tapos permi na lang sinda. Minsan may karakter po tayong ganon. Aminin natin na hindi. Hallelujah! Praise the Lord. May mga karakter tayong ganon minsan. Kaya sabi ang salita ng Panginoon, kapag pinaparaan ka sa pagsubok, tinetest niya ang karakter mo. Yes. Minsan pinaparaan ka ng Lord sa kawalan. Bakit? Although si Lord mayaman, pero pinaparaan po tayo sa kawalan kasi tinetest ng Panginoon ang ating karakter. Amen. Kung sa kabila ng kawalan mo na yan, sa Kanya ka pa ba magtitiwala? Kaya ano yung tatlong punto po na nabanggit doon? Bakit kailangan natin, why we need to bind to the Word of God, to His Word? Kasi mayroong testing. At ang tinetest sa atin ng Panginoon, una, ang faith, ang connection,
ang character. At sabi na salita ng Panginoon sa aklat ng Juan chapter 15 verse 5 to 7. Sige po, buksan po natin ating aklat ang aklat. Hallelujah, praise God. John 15, John chapter 15 verse 5 to 7. Sabi po dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Ako ang puno ng ubas. Sino daw po ang puno ng ubas? Si Jesus ang puno ng ubas. Kung kayo at tayo daw po ay ang mga sanga. Kung ang puno at ang sanga magkahiwalay at hindi magka-connect, hindi magkaugnay, sa tingin nyo kaya mabubuhay ang sanga? Di ba hindi po? Mamamatay, manghihina, gagawing panggatong. The same din po sa atin. Why we need to bind our life to Jesus? Why we need to bind our life to the Word of God? Kasi wala tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon. Hindi tayo mamumuhay ng normal o hindi tayo mabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi nakakonect ang ating buhay sa Panginoon. Kung wala tayong connection sa Panginoon. Sabi dito, to abide is to bind. Kapag nananatili ka sa Panginoon, dapat nakatali ka sa Kanyang salita. Hindi yung nananatili ka sa presensya ng Panginoon pagkatapos mo mag-dwell, iniwan mo yung salita ng Panginoon sa kung saang lugar ka nag-dwell. Tapos pag lumakad ka, umalis ka ng bahay mo, hindi mo na maalala, ano ba yung Lord na inano mo sa ako, na word? Kaya napaka-importante na dapat kapag nag-abide tayo, nananatili tayo sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, dapat na itatali din natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. O kung saan man tayo dali ng ating mga paa, dala-dala natin, nakatali sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya, sabi dito, to abide is to bind. Ang pananatili ay ang pagtali natin sa salita ng Panginoon. Sabi sa aklat ng Mateo, faithfulness is road to salvation. Sabi dito, ang ating katapatan po ay daan para sa ating katagumpayan, para sa ating kaligtasan. So sabi din po dito, merong mga karakter sa Bible na kung saan nakakitaan po ito ng, alam niyo po yung pananatili sa salita ng Panginoon. Yung naitali talaga, makikita natin dito sa mga karakter nito sa Bible kung paano itinali nila yung salita talaga ng Panginoon sa buhay nila. Una, meron dito isa, may pito po dito karakter sa Bible na kung saan itinali nila ang salita ng Panginoon sa buhay nila. Sino-sino po ito? Una po si Abraham. Sino nakakakilala kay Abraham? Sino nakakilala kay Abraham? Ayun. Si Abraham, tinest ng Lord ang kanyang pananampalataya. Alam naman natin na si Abraham ay matagal na nagkaroon ng anak. Tama po ba? Sa kanyang asawa na si Sarah. Tama po ba? Si Sarah. Pero nung time na nagkaroon, binigay ng Panginoon ang anak na hinihiling nilang mag-asawa, dumating sa punto na sabi ng Panginoon sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong nag-iisa. Sino dito makakagawa noon na ginawa ni Abraham na kung saan matagal mo nang hinihiling sa Panginoon tapos dumating tapos sinabi ni Lord na ibigay mo sa kapitbahay mo? Sino dito ang kayang gawin yun? Na basta-basta wala ibibigay. Di ba magrereklamo ka po? Na Lord, awat ko na inahagad sa'yo mo. Nakay na yan, babawiun mo. Nakay na yan. Gusto mo ihatag ko sa iba. Gusto mo ang iba manginabang. Ako nag-pray ka sa disay mo, Lord. Minsan may character tayong ganon. Pero alam niyo po ba si Abraham, when God asked him to offer his son, wala siyang pakundangan. Naghanda siya, nag-prepare siya ng lahat ng kakailanganin sa paghahandog, mga panggatong. At syempre ang kanyang anak, syempre pinatulog niya. Naghahanda siya. Madaling araw pa lang, naghahanda na siya para sa pag-aalay niya sa kanyang nag-iisang anak. Pero magtatawa kayo, bakit hindi kayo nagreklamo si Abraham that time? Bakit kaya wala man lang isang word doon na, Lord, bakit ang anak ko? Matagal ko na ito hiniling sa'yo, pero bakit ngayon gusto mo i-alay ko sa'yo? Wala tayong makita sa Bible, wala tayong mababasa na nagreklamo or nag-question si Abraham. Kasi nga nakatali siya sa salita ng Panginoon. Nagtitiwala siya sa salita ng Panginoon.
Nagtitiwala siya na si Lord ang may alam, may control ng lahat ng bagay. At alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. At kung hindi nakatali si Abraham sa salita ng Panginoon na ipinigay sa kanya, we will expect na talagang itatakas niya ang kanyang anak. Tama po ba? Yes. Pero dahil nakatali si Abraham sa salita ng Panginoon, wow! Anong ginawa ni Abraham? Madaling araw pala naghahanda na po. Madaling araw pala hinahanda niya yung mga pangangailangan sa paghahandog. At madaling araw pala nagsimula na silang maglakbay. Ito magtataka kayo, bakit pwede naman sabihin ni Lord, anak, ihandog mo ang aking anak. Ihandog mo yung nag-iisang anak. Diyan sa likuran ng bahay niya. Pwede naman, di ba po? Pero bakit pinaglakbay pa sila ng Panginoon? Napakalayo pang binaglakbay nila bago sila makarating doon sa hindi din alam ni Abraham kung saan niya ihahandog, saan ang lugar. Kundi nakikinig lang siya sa tinig ng Panginoon kung saan niya ihahandog, saan ang utos ng Panginoon ihahandog niya si Isaac. So ngayon, magtataka kayo bakit pinaglakbay pa ng Panginoon si Abraham at si Isaac para lang sa paghahandog na yun. Na pwede naman sa tabi ng bahay, pwede naman doon naman sa unahan ng bahay nila kasi malapit lang. Pero pinaglakbay pa rin ng Panginoon si Abraham. Magtataka kayo kung bakit. Kasi nga, tinetest ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. At ano nangyari? Kasi pwede sa kalagitnaan na yon ng paglalakbay ni Abraham, pwede siyang umatras doon. Tama po ba? Sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Abraham doon, pwedeng magbago ang kanyang isip na, Lord, ayaw na lang. Nagsasaro man lang ini. Kasi sa una, hindi siya nagreklamo. Siyempre, ma-amaze si Lord na, praise God, kasi salamat naman at hindi nagreklamo si Abraham. Pero siyempre, itetest pa rin tayo ng Panginoon. Kahit nag-oo ka na sa Lord, na yes Lord, susunod ako sa kalooban mo, along sa process ng pagsunod mo sa Kanya, itetest ka pa rin niya, katulad ni Abraham. Kasi pwedeng, pagdating sa kalagitnaan ng paglilingkod mo sa Panginoon, lumiko ka. Yes. Amen po ba? Yes. Pwede sa kalagitnaan ng pagsunod mo sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, pwede kang sumuway. Kaya minsan pinapahaba ng Lord ang ating pagsubok. Kaya huwag kang magtaka, bakit Lord, ang haba-haba naman, ang tagal-tagal naman ng pagsubok ko na ito, hanggang ngayon nararanasan ko pa, hanggang ngayon nandito pa rin ako, hindi pa ako makaalis dito sa pinagdaraanan kong ito. Kasi nga, tinitest pa ng Panginoon, una ang faith mo, ang connection mo sa Kanya, ang character mo sa harapan niya. Tinitest yun ng Panginoon. Hanggat hindi ka makapunta sa dulo, hindi malalaman ng Panginoon kung gaano katatag ang pananampalataya mo sa Kanya. Kaya ano nangyari kay Abraham that time? Dire-diretso lang po baga siya. Wala din tayo nabasa sa Bible na kung saan pagdating sa kalagitnaan is umalis siya or kinausap niya si Yahweh na, Yahweh, pwede hanggang dito na lang, dito ko na lang ihandog ang aking anak, dito ko na lang ibigay sa'yo. Wala. Kundi, dire-diretso siya, naghintay siya ng hudyat ng Panginoon kung saang lugar niya ihahandog si Isaac. At sa madaling sabi to make the story long short, inihandog ni Abraham ang kanyang anak. Nang walang pagrereklamo, sabi ng Panginoon, huwag mong patayin ang anak mo. Ibig sabihin, hindi pinahintulot ng Diyos kasi nakita ng Panginoon ang pagsunod ni Abraham sa kanya. Na hanggang dulo, na kahit ang kanya nag-iisang anak na matagal niya niyang hiniling sa kanya, ibibigay pa rin ni Abraham sa kanya. So, nasubok ng Panginoon ang katapatan ni Abraham sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, nakita natin kung gaano katatag yung faith ni Abraham. Tama po ba? Nakita, hanggang dulo, sumunod siya sa Panginoon. Walang pagre-reklamo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magreklamo ha. Sumunod ka hanggang dulo. Sumunod ka hanggang dulo. Hallelujah, praise God. At ano nangyari? Namatay ba si Isaac? Di ba hindi po? So, kaya huwag kayong magtaka kung nagtatagal po tayo sa mga pagsubok. Kasi pagdating yan sa dulo, kapag hindi po tayo sumuko, siyempre may reward ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano pa? Sino pa po yung character sa Bible? Joseph the Dreamer. Sino nakakilala kay Joseph the Dreamer? Amen. Alam naman natin si Joseph, nagkaroon ng pangitain na siya ay
lulura ng lahat ng tao, even ang kanyang mga pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid. Pero ano nangyari po? Salungat sa kanyang pangitain. Salungat sa kanyang napanaginipan. Ano nangyari sa kanya? Pinahirapan siya ng kanyang mga kapatid. Kumbaga sa kontra siya ng mga kapatid niya. Ipinaano pa siya inihulog pa siya sa balon. Pinamili pa siya, may nakakita sa kanya mga Egyptian, pinapili pa siya doon, hanggang sa kung saan siya nakarating siya sa Ehipto. Tapos, ano nangyari doon? Inulong siya, salungat man, yung panaginip niya, salungat man sa nangyayari sa buhay niya. Pero anong ginawa ni Joseph that time? Pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Itinali niya ang kanyang buong pagkatao, kanyang buhay sa salita ng Panginoon. Mas lalo siya nagtiwala na ito ang panaginip ko. Itong pinakita sa akin ng Panginoon na mangyayari ito sa akin. Kaya hanggang dulo, hindi siya sumuko kahit na grabe yung pinagdaanan niya. Kasi kung ikaw ba naman na naginip ka na lulurang ka ng lahat ng tao, kahit ng pamilya mo, tapos ang nangyari sa is naghirap ka, pinagpili ka, kumbaga pinasakitan ka, kinukontra ka ng lahat ng mga pamilya mo, sa tingin mo kaya magtitiwala ka pa ba sa sinasabi ng Panginoon sa'yo? Di ba magda-doubt ka na? Kasi salungat naman yung nangyayari sa'yo. Pero tingnan niyo po si Joseph. Kahit salungat yung nangyari sa kanya, sa buhay niya, salungat sa panaginip niya, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Dahil naniniwala siya na alam niyang si Lord na may kontrol ng lahat ng bagay. Si Lord na nakakaalam ng plano ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Hallelujah. Praise God. So, ayun. Sino pa po? Si Queen Esther. Alam naman natin si Queen Esther na talagang yung sa panahon nila, hindi naman talaga, kumbaga sa kahit asawa ka ng isang hari, hindi mo siya pwedeng, kumbaga basta-basta ka lang dyan na lapitan siya. Hindi ka basta-basta makakalapit sa kanya. Kailangan may appointment, kailangan may ka talaga sa kanya. Pero that time, naghintay siya kasi that time, alam niyo po yung bayan niya, hindi diskita ni Haman, kontra talaga ni Haman, gustong sakupin na Haman. Pero alam niyo po ba dahil sa pananampalataya, dahil sa pinangahawakan ni Queen Esther na ang pananampalataya niya sa Panginoon, naghintay siya ng tamang panahon para mailatag sa hari yung kanyang concern. At alam niyo po ba nangyari? Sino ang nahatulan? Di ba si Haman? Hindi si Queen Esther. Kasi lumapit talaga siya Talagang, bago siya lumapit sa hari, dumulog siya muna kay Yahweh. Talagang, itinali niya talaga yung sarili niya sa salita ng Panginoon. Nung nakipag-usap siya sa Panginoon, nakipag-pray siya sa Panginoon, talagang makikita mo doon na pinangahawakan niya ang salita ng Panginoon. Talagang, kumbaga sa doon siya umaasa sa salita ng Panginoon na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ito yung naalala ko na sinabi sa kanya ng kanyang tatay na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya nakaka-amaze yung buhay ni Queen Esther. Sino pa? Si Hope. Kilala natin ang karakter sa Bible si Hope. Na kung saan dumanas sa mga matinding pagsubok. Tama po ba? Dumanas sa matinding pagsubok si Hope. Nawala ng pamilya, nawala ng asawa, anak, nawala ng mga hanap buhay. Tanda po natin, bago siya naghirap, mayaman po si Hope. Marami siya mga ari-arian. Nagkasakit pa siya. Sino dito ang nasanay sa karagyaan tapos biglang alisin ng Panginoon? O biglang mawala yan? Malugi ang negosyo mo, tapos nagkasakit ka, tapos dumating ang araw, pati ang mga asawa mo, ang anak mo, kinuha sa'yo ng Panginoon. Magpapatuloy ka pa kaya sa Panginoon? Hallelujah. Magpapatuloy ka pa kaya sa buhay? Minsan makakapag-isip ka na niya na magpapakamatay na lang ako kasi wala naman ako dito wala naman ako ditong pamilya na. Di ba po makakapag-isip ka na ng ganyan? Pero anong ginawa ni Hope? Kahit naghirap siya, kahit pinasakitan siya talaga, at yung pinahintulot yun ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na ang pananampalataya ni Hope sa kanya. Kaya pinahintulot niya ang kaaway na subukin si Hope. At hindi nabigo ang Panginoon. Ngayon, kung ipahintulot din po ng Panginoon ang kaaway na itest tayo, mabibigo o hindi ba mabibigo ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Katulad ni Job, kung ipahintulot ng Panginoon, na itest tayo ng kaaway, idaan tayo sa matinding pagsubok.
Ano kayong mapapala ni Lord? Mabibigo kaya siya o hindi mabibigo? Hindi ka mabibigo. Sige nga, pakisigaw nga. Hindi mabibigo. Lakasan nga po! Hindi mabibigo. Lakasan! Hindi mabibigo. Isa pa! Hindi mabibigo. Hallelujah. Lord, bantayan. Hallelujah, praise God. Tandaan niyo po, bantay sarado ni Lord ang ating mga sinasalita. May kapangyarihan salita kaya pinagsigaw ko sa inyo para patuloy natin ideklara na hindi mabibigo ang Panginoon sa ating buhay. Hindi mabibigo ang Panginoon sa atin. Kung paano niya tayo pinili ngayon, hindi siya mabibigo sa atin. Katulad ni Job na kung saan hindi niya binigo ang Panginoon. Yes, may mga run si Job. May mga hinaing din si Job. Kasi syempre, ikaw ba naman? Nananatili ka kay Lord, pinupuri mo palagi si Lord. Pero anong sinabi pa rin ni Job, kahit may mga hinaing siya, kahit may mga ranta siya, anong sabi ni Job? Ikaw ang nagbigay, hinawi niya, pinulit niya ang kanyang joy. Ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang babawi. Meron kaya tayong may masasabi din sa Panginoon na gano'n? Kahit na sabihin na natin, kunin sa atin ng Panginoon ang mga bagay na pinaka-importante sa atin, masasabi kaya natin sa Panginoon na, Lord, ikaw ang nagbigay, ikaw din ang babawi. O baka sabihin natin, Lord, bakit mo kinuha? Lord, bakit kami nag-break? Lord, bakit mo siya inalis sa buhay ko? Siya na ang buhay ko, Lord. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Baka yun ang mga nagiging salita natin. Hindi katulad ni Job na kung saan sabi ni Job, ikaw, Lord, ang nagbigay, ikaw rin ang babawi. Kumbaga, ang salitang ito, kumbaga, parang pinapahayag ni Job dito na kung saan, Lord, ikaw ang may kontrol na ko. Wala akong karapatan sa lahat ng meron ako. Ikaw lahat ang may karapatan yan. Kaya kung gusto mong kunin mo, Lord. Kung gusto mong bawiin mo, Lord. So parang ipinapaubaya ni Job nito, ang mga lahat ng meron siya, pinaubaya ni Job sa Panginoon. Meron kaya tayong pusong pinakaubaya lang natin sa Panginoon. Yung hinahayaan lang natin kay Lord, Lord, ikaw na po bahala. Basta susunod lang ako sa'yo, Lord. Mananatili ako sa'yo. O baka mamaya niyan, Lord, kumbaga sa halimbawa sa driver. Kung pasahero ka, tama ba na kunin mo yung manibela para ikaw yung magbiyahe? Ikaw ang magpaandar ng, halimbawa, tricycle. Tama bang kukunin mo yung manibela para ikaw magpaandar ng tricycle? Di ba hindi? Kasi pasahero ka. Iba ang posisyon mo sa posisyon ng driver. Ang driver, siya talaga yung nagdadrive. So the same exactly kay Lord. Kung si Lord ang nagdadrive ng buhay natin, kung si Lord ang hinahayaan natin i-drive ang buhay natin, hayaan natin si Lord na i-drive ang buhay natin. Tayo lang sasakay lang. Susunod lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Katulad ni Job, hinayaan niya lang ang Panginoon. Kahit nawalan siya. Pero ano nangyari po? Hindi po nagtatapos doon sa paghihirap si Job. Ibinalik ni Lord ang lahat ng nawala sa kanya. Mas higit pa. Yung mga anak, ibinalik ni Lord kay gaganda at kay gabapo, sabi po sa aklat ng Panginoon. Kaya, kung may nawala man, may ibabalik si Lord. Bakit sabi sa katabi, may nawala ba sa'yo? May ibabalik si Lord. Ibabalik yun ni Lord. Hallelujah! Mas the best. Tama po. Mas the best pang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya, huwag kang malungkot, huwag kang sumimangot, huwag kang malumpay kung may mga inaalis sa'yo ang Panginoon. Kasi may ibabalik si Lord. Amen. Sino pa? Si Noah. Hallelujah, praise God. Isa sa karakter sa Biblia ay si Noah. Isa sa talagang itinali din niya ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi ikaw ba naman, tawagin ka ng baliw doon. Kasi ang init-init ng panahon. Tapos pa nasa tuktok ng bundok, gumagawa ng barko. Sa tingin mo ba yan? Kung papatuloy ka ba kung sasabihin ka, baliw, baliw. Pero anong ginawa ni Noah? Nagpatuloy siya. Kasi mas pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Yung utos sa kanya ng Panginoon, mas pinanghawakan niya. Kahit ang tingin sa kanya ng mga tao sa kanila is baliw, nasisiraan na ng ulo,
nagpatuloy pa rin siya kasi mas pinaniniwalaan niya ang salita ng Panginoon, hindi ang salita ng tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mas paniwala mo ang salita ng Panginoon. Paniwalaan na. Huwag ka magpaniwala sa mga sabi-sabi. Paniwala. Hallelujah. Sino pa? Si Deborah. Yan. Sino nakakilala sa character ni Deborah? Yan. Tama po ba? Si Deborah, hallelujah. Yan. Yeah, siya yung nag-stand na kung saan siya yung ginamit, siya yung, hallelujah, praise God. Siya yung ginamit ng Panginoon para maging leader ng mga Israelites. Yes. Para mapagtagumpayan ang mga antigmaan na kinakaharap nila. Ayun, tama po. Hallelujah, praise God. Ayun, praise God. Sino pa po? Hindi ko na pa tatagalin, pahabain. So, si Deborah, isa siya sa taga sa, kahit babae siya, Yes. sinabihan siya ng Panginoon na i-lead mo ang Israelites para magtagumpay. Ano nangyari? Nagtagumpay po. Amen. Nagtagumpay pa rin si Deborah. Kasi pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Kasi sa atin, actually sa atin, bilang isang babae, minsan may doubt tayo mag-lead, di ba? Yes. Opo. May doubt tayo mag-lead kasi mas nagtitiwala tayo na mag-lead ang mga lalaki, ang mga kalalakihan. Pero alam niyo po ba dito na kung saan inutusan ni Yahweh si Deborah na kung saan mag-lead niya ang Israel para magkaroon ng tagumpay? Hindi siya nag-doubt. Talagang, alam mo yun, yung talagang buong tapang niya na nilid ang mga Israel. Anong resulta? Nagtagumpay po sila. Amen. Nagtagumpay ang mga Israelites. Sino pa? Lastly, siyempre, walang iba na ating nag-iisang Panginoon. Panginoong Jesus. Si Jesus ang siyang larawan din po na kung saan itinali niya talaga ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon. Na hanggang dulo, hanggang sa ipako siya sa krus, hanggang sa nalagutan siya ng hininga, nakatali ang kanyang buhay sa salita ng kanyang Ama. Wala siyang ibang sinabi kundi ang masunod ang kalooban ng aking Ama. Amen. Nakatali sa isipan niya, nakatali sa kanyang puso, sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang buhay, ang salita ng Panginoon na wala siyang ibang gagawin, wala siyang ibang nais, kundi ang masunod ang kalooban ng Ama. Kaya ano nangyayari po? There is salvation. Amen. There is victory. Amen. Ano mapapansin natin dito sa mga karakter po na nabanggit po natin? When we bind in His Word, there is a reward of victory. Amen. Ulitin ko po. When we bind in His Word, there is a reward of victory. May katagumpayan po na reward para sa atin kapag nakatali po tayo sa salita ng Panginoon. Kapag nananatili po tayo sa salita ng Panginoon, may katagumpayan po tayo na mararanasan, makakamtan. Pero kung hindi po natin itatali ang ating buhay sa salita ng Panginoon, hindi po natin mararanasan ang katagumpayan. Ano po ang mararanasan natin? Puros kaguluhan. Mahihirapan po tayo. Ngayon, isang tanong ko po sa inyo. Nakatali ka ba sa salita ng Diyos? Amen. Can we ask ourselves right now po, nakatali po ba tayo sa salita ng Panginoon sa mga oras na ito? Katulad ng isang kalabaw na tinalian, sa tingin nyo kayo, sino po ba ang nasusunod? Ang kalabaw o yung nagpapatakbo ng kalabaw? Yung may-ari ng kalabaw? Sinong nasusunod? Diba po yung may-ari? Kahit na minsan, paayaw-ayaw yung kalabaw, pero pag yung tawag dito, yung may-ari, kumbaga sa inaano ko saang direksyon, sumusunod yung kalabaw, di ba po? Ganun din po sa atin. Amen. Kapag nakatali tayo sa salita ng Panginoon, dapat yung salita ng Lord na nasusunod. Amen. Kapag nakatali po tayo sa salita ng Panginoon, dapat nakasurrender lang ang buhay natin sa Panginoon. Susunod lang tayo. Yes, may mga times na paayaw-ayaw po tayo. May mga times na minsan, Lord, ayoko. Minsan may mga times na, Lord, wag ito. Minsan, kumbaga sa hindi natin pinapayagan ng Lord. Pero, sabi dito, if we bind ourselves to the Word of God, may victory. Amen. Kailangan natin sumunod. Walang victory kung hindi natin itatali ang ating buhay salita ng Panginoon. Sabi dito, katulad din po sa atin, when we bind in God's Word, we give and surrender fully to the authority of the Lord. Amen.
kumbaga sa ano, sinasubmit natin yung authority natin sa Panginoon. Tama po ba? Kapag nakatali tayo sa salita ng Panginoon, sinasubmit natin yung full authority natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo yung nasusunod. Ibig sabihin, hindi yung sarili mo yung nasusunod. Hindi yung personal mo na kagustuhan, yung personal na dinidesire mo, hindi yun ang nasusunod, kundi ang nasusunod ang salita ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nasusunod sa salita mo. So sabi nga ng salita ng aklat ng Proverbs chapter 2, sabi doon, ikwintas mo ang salita ng Panginoon. Bakit kailangan natin ikwintas? Kasi kailangan na ang salita ng Panginoon siyang masunod po sa atin. Dahil hanggat wala tayong salita ng Panginoon na pinangahawakan, na nakatali sa atin, kahit saan direksyon po tayo ng buhay, ng takbo ng buhay po po. Unlike kapag may guide tayo, nakatali tayo sa kung sinong marunong, sinong may hawak ng buhay natin, nag-guide po tayo sa tamang daan. Tama po ba? Ngayon, ang totoong tanong, the real question is, saan ka ngayon nakatali? Sa salita ba? O sa nilikha? Sa salita. Base sa ating mga pinag-aralan, bagamat tayo itinakda na dumaan sa apoy sa matinding pagsubok, ang gusto ng Panginoon is patuloy tayo nakatali sa salita ng Panginoon. Amen. Ngayon, saan ka nakatali? Sa salita o sa nilikha? Salita. Hallelujah. Kayo po makakapagsabi niyo. Si Lord at ikaw ang nakakaalam mo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We cannot bind our lives to His word if there is another or so much things binding in us. Sabi niyo kanina sa salita kayo nakatali. Ngayon sabi po dito, hindi natin may tatali ang ating buhay sa salita ng Panginoon kung may ibang nakatali. Yes. Sa tingin niyo kaya, kung may ibang tali to, tapos hawak mo isang tali, tapos may ibang tali, halimbawa dito, sa tingin niyo kayo mapapaalan? Hindi. Malalap ko nun. Hindi. Diba hindi? Kasi mag-aagawan. Yung kabila, natali at yung kabila. Ito dito ako magtatapos sa isang example ko. Sino ang alam ang duyan? Amen. Sa duyan, di ba po, kailangan natin na itali pagkabila. Yes. Para syempre magamit. Ako. Ngayon, sa tingin nyo kaya, magagamit kaya natin ang duyan? Kung sumakay tayo sa duyan, then hawak natin yung itali. Ano kaya sa tingin nyo? Ikaw na lang. Ang saya-saya, di ba po? Nakakapagod. Ang saya ng buhay. Ano sa tingin nyo kaya? Ikaw yung may control, gaganon ka. Di ba mahihirapan ka? Yes. Kasi hindi mo alam kung saan ka patungo kasi dito, minsan di mo mapunta doon, mapunta dito, minsan di mo kung sasabay ba. Kasi ikaw yung may control, hindi mo alam kung paano paandarin ba. Kasi hindi ka marunong. Tsaka hindi matibay, kasi ikaw lang yung nakasakay, ikaw pa yung magsusuporta. Ang hirap nun. Unlike kapag itinaling mo siya dito sa isang matibay, na kahoy, Wala. nalala ko si Kuya Michael, palagi siya may dalang duyan. Yung pumunta sa akin sa Bangate, may dala siyang duyan. Kapag siyesta, kapag wala mo ng trabaho, pag ay nga, nagtatali siya ng duyan sa may puno. Sa ilalim ng puno. So, tinatali niya sa kahoy, siyempre matibay. So, siyempre sa kabila. Wala dito yung tabihan. Siyempre sa kabila matibay. At kapag naitali natin ito sa matibay na talian, matibay na kahoy, magagamit na ba natin po ba ito? Yes. At ito pa po, hindi pa po nagtatapos doon. Siyempre, naitali po natin ng duyan sa matibay na talian. Ngayon, kumusta ang koneksyon? Sa tingin nyo kaya, yes, matibay nga yung talian, kumusta po ang koneksyon natin? Matibay din po ba? Baka yung tali na yan, baka yung connection niyan, duyan, tapos hanggang papunta doon sa matibay na tinalian. Baka yung connection na yan, baka mayroon ng kunting uga. Na kunting uga-uga, Laman. kunting pagsubok, wala na, putol na, wala na yung ugnayan. Wala na, nagbagsak na. Kaya hindi nagtatapos po sa, hindi porket matibay po yung kakabitan ng duyan, safe ka na magduyan. Kailangan mo pa rin tingnan yung connection.
connection. Ano pa? Nakabase din po. Sa duyan din po, nakabase din po ang safety din sa nagduduyan. Sino ba ang nagpapaduyan? Kasi kung yung nagduduyan is walang kaalam-alam na mahuhulog ka na, babagsak at babagsak. Masasaktan at pasasaktan. Ano pong ibig ko sabihin dito? Yung duyan na sinasabi ko po kanina, at yung matibay na kabitan po ng duyan, talian ng duyan, symbolize as love. Amen. At yung tali po na yon, isang connection po natin sa Panginoon. Amen. At syempre, yung matibay na talian, safe na tayo doon. Amen. Magmamatter po ang ating buhay kung ang connection po natin talaga ay maayos. Amen. Yung connection natin sa Panginoon ay maayos. Ngayon, kumusta po ang connection natin sa Panginoon? Amen. Maayos po ba? O baka kunting Nagsusurusig-way. duyan na lang, Kalbo. nagtalbo na dito po. Safe na kami sa inyo. Hallelujah, praise God. Kumusta ang connection po natin sa Panginoon? Minsan okay daw, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Kaya minsan paurong, minsan patulong. Yes. Kasi hindi okay ang connection natin sa Panginoon. Kaya ngayong hapon po ito, yan, nakubas na tao. Na-alive. Huwag na nabot kayo ng mga pagkakot sa mga ulit tayo. Kaya minsan, sabi ni Pastor, 11 up na natin ang worship kay God. Nag-aapoy. Bakit na yung gawain? Ay, another na naman na adlaw. Kailangan naman papuyin. Level up na naman po tayo ng pagpuri sa Panginoon. Kasi nga, paputol-putol po yung connection natin sa Panginoon. Yes. Hanggat paputol-putol po yung connection natin sa Panginoon, hindi po tutuloy-tuloy yung pagsamba natin sa Panginoon na gano'n. Kaya ngayong hapon po ito, hallelujah, praise God. Sabi natin pinag-aralan kanina, bind in His Word. Hindi po natin may tatali ang ating buhay sa salita ng Panginoon kung may ibang nakatali sa buhay. Amen. Kasi kahit itali po natin ang ating buhay sa salita ng Panginoon, kung maraming nakatali sa buhay mo na mula dito sa mundo, mas huhugutin ka po ng mga bagay dito sa mundo, hindi ng salita ng Panginoon. We cannot bind our lives to His Word if there is another or so much things binding in us. Anong kailangan natin gawin? We need to cut every rope that connect to us in this world. Ngayon, ang tanong, may mga bagay pa ba sa buhay mo na nakakonect ka sa sanlibutan? Meron pa po ba? Marami pa? Meron pa po bang bagay sa buhay mo ngayon na minsan nagagamit ng kaaway upang patuloy niyang gamitin upang hindi ka magpatuloy sa Panginoon o upang paurong-sulong ka sa Panginoon? Baka may connection pa ang kaaway sa buhay mo ngayon na kaya yun yung nagiging dahilan kaya nahihila ka pa, naaakay ka pa sa lahat ng magawa ng mundo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi po natin may tatali ang ating buhay sa Panginoon kung nakatali tayo sa mundo. Kaya sa oras na ito, nanyayahan ko po ang bawat isa na ipikit ang ating mundo. Ngayon, try to reflect to yourself sa oras na ito, sa ating pinag-aralan. To bind in His Word, we need to cut every rope na nagko-connect sa atin sa mundo. Ngayon, hayaan mo ngayon siya sa ating ka ng Panginoon. Hayaan mo i-reveal sa iyo ng Panginoon kung may mga bagay pa ba sa buhay mo na nakatali sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. May mga nagagamit pa ba ang kaaway sa iyo
upang hindi mo lubusan na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo lubusan i-commit ang buhay mo sa Panginoon. Hayaan mo i-reveal ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Yes, oh God.